natin. Eto yung natutuwa ako talaga eh. Gusto ko to mga kababayan, itong pagkasunog ni Congressman Tinio, mga ka-GP Natics. Bakit malungkot ang lolo Tinio nyo? Pinaglaruan lang pala mga kababayan ni Congressman Leandro Libiste etong mga naniniwala at umaasa na meron silang mapapala doon po mga kababayan sa kaso laban kay doon sa mga alegasyon laban po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. mga ka-GP Natics, kasi itong mismo si Tinio ay umamin mga ka-GP Natics na ang lahat ng mga ibinibintang nila sa Pangulo, lahat ng mga paratang nila ngayon ay pawang hearsay lamang. Pakinggan natin to. Lutangin ni ACT Teachers Party List Antonio Tinio si Naispalutangin ni ACT Teachers Party List Antonio Tinio si dating Undersecretary Adrian Bersamin. Ito'y para mabigyan linaw na raw ang umano'y pag-uusap nila ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa kickback. At live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano pa sinabi ni Congressman Tinio? Jiggy, gusto nga ni Congressman Tinio na maipatawag at pagpaliwanagin na ng Ombudsman itong si dating Undersecretary Adrian Bersamin. Kaugnay nga po yan nung umano'y palitan nila ng messages ni Pangulong Bongbong Marcos. Matatanda ang idinetalye ni Tinio yung laman ng mga mensahe na ipinakita raw sa kanya ni Batangas Representative Leandro Leviste. Nakasaad nga po dun sa mga mensahe yung umano'y pagtanggap ni Pangulong Marcos ng 8 billion pesos na kickback at may computation pa raw kung paano ito ginasta noong 2025 midterm elections. Ayon pa nga kay Tinio, may ipinakita ring mga kuha ng CCTV si Leviste nang puntahan nga siya ni Bersamin sa kanyang bahay para magbigay ng umano'y video affidavit. Pero aminado si Tinio na hearsay lang ang lahat ng kanyang revelasyon. Aray ko, mga kababayan! Aray ko! Hearsay lang! Tapos, alam nyo, sa totoo lang, may masira lang sa Pangulo ilalabas at ilalabas ng mga to 'Di ba? Hearsay lang pala mga kababayan. Pero halata naman na sinisira nyo pa rin ang Pangulo dahil alam nyong hearsay na pinapatulan nyo pa rin. Alam nyong hearsay na hindi muna kayo mag-imbestiga. Yan ang kaibahan talaga ng, alam nyo sa totoo lang, nung nakaraan, nung 19th Congress, mas maganda Kasi binibet muna nila yung isang tawag dito, isang balita, mga kababayan, or yung isang nakakarating sa kanila bago nila ilabas. Okay? Kahit sa pag-iimbestiga, binibet muna nila yan. If eto ba ay totoo ba yung alegasyon? Eto ba ay hearsay lang? Kapag hearsay lang, hindi sila nagpe-fishing expedition. Dito kasi mga kababayan, halata naman na pinaglalaruan lang nila yung mga utak ng mga kababayan natin Sinisira po yung kredibilidad ng Pangulo. Okay? Kasi mga ka-GP Natics, tandaan po natin November pa daw pala, mga kababayan, ito, kumbaga, November pa, ito alam ni Congressman Libiste, na di umano ay nagpunta sa kanya etong si Yusek Adrian Bersamin. Mga ka-GP Natics, pero anong nangyari? Bakit hindi ito isinama doon sa impeachment complaint laban kay Pangulo? Kasi sila mismo, si Leandro Libiste, mukhang naglalaro. Ginagamit niya ito na leverage, panakot, mga ka-GP Natics, para po hindi siya pagbayarin at hindi po imbestigahan yung kanyang solar firm. Pakinggan po natin itong paliwanag ni Congressman Tinio. Kinakita lang sa akin, wala naman ako doon. So, now, may hearsay pero may bahagi rin na may physical evidence. May paliwanag si Congressman Libiste kung paano niya nakuha dito. Na basically, pumunta sa bahay niya si Adrian Bersamin sometime in November last year para buuin yung affidavit containing this information. Bilang proteksyon sa sarili niya, sa tingin niya, dahil kung didiinan siya na involved siya sa kickbacks and corruption,
ay ipapakita niya dahil na utos ito ng Pangulo. Mm. That was the objective. At Marian, anong sabi ni Congressman Tino kung bakit ayaw pang ilabas ni Leviste yung mga text at video affidavit? Kasi ang magiging problema dyan, magmumukha lang chismoso si Leviste hanggat hindi niya napapa-authenticate din. Yun ang re-require sa kanya eh. Puro kwento pa lang, puro palipad hangin pa lang ginagawa niya. So, ano sinasabi ni Congressman Tino tungkol dito? Oo, kasi etong mga to kung binigay talaga, ganito 'yan. Ano bang proseso, GP? Ang isang dokumento mga kababayan, kung ito ay isang video, kung ito ay isang palitan ng mensahe, okay? Electronic evidence. So, ito po ay ipapanotaryo pa rin, ipapa-authenticate para maging public document. Okay, dahil ito po ay hindi pinangatawanan, hindi po pinanumpaan nung si Adrian Bersamin, mga ka-GP Natics, at wala din naman, wala to talaga dun sa ebidensya na sinasabi nitong si Congressman Libiste. Yan ay pawang gawa-gawa lamang. Okay, nagtataka lang tayo dito kay Congressman Tino, ipinaniwalaan nila to. I mean, hindi nila pinaniwalaan kasi inamin niya naman na ito ay hearsay lang, pero inilalabas pa rin nila sa media para alam niyo yun, magkaroon po mga kababayan ng alinlangan yung mga kababayan natin. SGG, no, atras abante nga raw itong si Leviste. Sabi pa ni Tino, kinausap niya rin si Leviste na dapat isama na yung nalalaman niya doon sa impeachment complaint inihain nga nila laban kay Pangulong Marcos, pero tumanggi raw makipagtulungan sa kanila yung kongresista. Narito yung pahayag ni Congressman Tino. Malinaw naman sa akin na meron siyempreng sariling agenda itong si Congressman Libiste. Yon, may sarili daw agenda. Agenda si Congressman Libiste. Mga kababayan, ano yung agenda niya? No? So, I mean, everyone knows about his issues with yung kanyang solar companies. Mga kababayan, so parang lumalabas sa akin ngayon, Congressman Tino, parang ang iniisip mo ngayon, etong si Congressman Libiste kaya urong sulong, it is because, mga kababayan, he wanted to use or utilize this allegedly, mga kababayan, na ebidensya laban kay Pangulong Bongbong Marcos para i-hostage, di ba? I-hostage yung pamahalaan or yung administration para hindi ka makasuhan doon sa usapin ng yung solar companies. Yun ang agenda na sinasabi ni Congressman Tino. Pero, mga kababayan, eto nakakagulat talaga dahil sinabi mismo ni Tino na hearsay, etong mga natanggap niya. Concerned niya kung bakit atrasabante siya, he would rather na kusang ilabas ni Adrian ito rather than siya ang maglabas. Jiggy, para naman kay Bicol Sarop Party List Representative Terry Ridon, si Bersamin lang yung makapagpapatunay ng lahat ng mga aligasyon at sa ngayon nananatiling hearsay lahat ng isiniwalat na impormasyon. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congressman Ridon. Unless Undersecretary Bersamin confirms the conversations, the files, it has no probative value, it has no evidentiary value. Ito po ay essentially parang propaganda lang at sabi-sabi nung pong mga nagsasalita. Double hearsay, triple hearsay po yung pong mga aligasyon eh. Jiggy, maging si Leviste hanggang ngayon hindi rin kinukumpirma yung mga aligasyon. Tinuro lang din niya si Tino at Caloocan Representative Edgar Erice na nakausap daw niya tungkol dito. Jiggy. At Marian, may sagot na ba Malacanang tungkol sa mga bagong aligasyong ito? Yun ang mahirap mga ka-GP Natics dahil etong si Libiste, nilalagay niya sa pedestal etong si Congressman Tino at itong si Congressman Erice. So parang mga kababayan, hindi na siya yung nagsasalita dahil nga ba'y pinagpasahan siya di umano ng mga files na yon or mensahe, palitan ng mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Yusek Bersamin, mga ka-GP Natics, ay parang sabi ko nga po, kumuha ng kakampi itong si
si Congressman Libiste para mga kababayan maligtas siya yung kanyang sarili, 'di ba? Alam niyo yung manggagamit ka ng tao para may magsalita para sa iyo because wala kang balls mga kababayan na ilabas to dahil alam mo sa sarili mo na hindi ito tatayo sa korte. 'Di ba? Ngayon, mga kababayan, ito namang mga pagpatol ng mga kongresista tinanggap. O sige, kami na lang ang bahala na magsabi ng balita na to kahit na ito ay hearsay lamang. Anong sabi dito mga kababayan? Double hearsay, triple hearsay. Sa madaling sabi, nagpauto kasi kayo kay Libiste ngayon, nilalagay kayo sa alanganin. Dahil ang ginagawa sa inyo, nung kinausap kayo na kesyo meron daw siya mga dokumento, meron daw siyang affidavit, hindi naman po ito nakanotaryo, hindi pa naman po ito pinanumpaan. Mga kababayan, lalabas lang ito na ano talaga, chismis lamang. 'Di ba? Oh, tapos ang lagay pa nung dalawa, sila yung tagapagsalita ni Congressman Libiste. Nilalagay talaga sila sa alanganin. Oh, pinapasakay lang sila. Parang gusto ko na nga maniwala mga ka-GP Natics na etong si Congressman Libiste talagang isang taong or isang napakalaking duwag. 'Di ba? Gagamit siya ng ibang mga kasamahan para magsalita para sa kanya. Dahil hindi niya kaya yung mga tao na kagaya ni Congressman Tino at ni Congressman Irice, ang ginagamit niya mga ka-GP Natics para atakihin ng Pangulo. Kasi nga, bakit GP? Bakit? Ganito. Guys, alam natin binabanggit kanina yung problema ni Congressman Libiste sa kanyang solar company. Okay? Kung siya po ang magsasalita tungkol dito sa kanyang hawak di umano, ay ito ay nangangahulugan. It's tantamount na ito po ay kinakalaban niya ang ating gobyerno. Okay? Naharapan, diretsahan niyang kinakalaban ng ating gobyerno. Now that he already passed, mga kababayan, itong dokumento sa mga kongresista like Tino and like Irice, itong dalawang to ay ang umaatake para sa kanya, mga kababayan, nakikita natin na si Leandro Libiste ay pinapahamak niyang ibang tao habang yung sarili niya ay dinidistansya niya. Nagets nyo, mga ka-GP Natics? Ha? Nakita ko na magulang din. Magulang din tong batang to. 'Di ba? Mapaglaro. Naglalaro mga ka-GP Natics. Tinutulak niya yung iba para atakihin ng Malacanang. While yung sarili niya, idinidistansya niya, mga ka-GP Natics. 'Di ba? Oh, sabi ni Flood Time, ano ba yan? Ang tanda na nila, nakokontrol sila ng bata. Hindi lang yun ganun, Flood Time. You know what? Kasi ganito yan. Kaya siguro napapaikot sila ng bata. It is because gusto rin nilang sumayaw sa Agos. 'Di ba? Gusto lang din nila mga kababayan na kahit papano ay sila, kung ano po yung timbre na nangyayari ngayon, nakikisaw-saw itong mga kabayan black. 'Di ba? Oh, kagaya nila Irice, kagaya nila Congressman Tino. Kumbaga sasaw-saw at sasaw-saw sila. Mga kababayan, pero nakita naman natin, sila mismo sa bibig nila, tinanong si Congressman Ega Irice, would you believe na itong hawak ninyong ebidensya ay tatayo sa korte? At kaya nyong tayuan? Eto, ang tanong sa kanya, kaya nyong tayuan nito? Sabi ni Congressman Ega Irice, hindi namin matatayuan ito. Tatayuan namin ito kung ito ay lehitimong dokumento na. Kasi sa ngayon, mga kababayan, yan ay pawang hearsay lang, hindi po authenticate o autentikado, hindi po rin ito notaryado. So, yan ay scrap of paper, 'di ba? Oh, tapos nung tinanong si Congressman Tino, mga kababayan, di sinabi niya, dahil nga hindi ko rin nakita. Hindi ko nakita. Sabi niya, hindi ko nakita. Ito ay pawang hearsay lang. 'Di ba? Hindi raw niya nakita wala siyang personal knowledge. Pero, mga kababayan, pinapaingay niya. Ibig sabihin, ito mga to,
Ano lang, ginugulo lang yung utak ng taong bayan. Oh. Sabi ni Flood Time, ginagamit. Oo, tama yun. Naggagamitan sila. Turuan. Tinuturo sila ni Libiste. Tinuturo naman nila si Libiste. Oh. Nasa mukha naman GP na magulang yan si Libiste. Kaya lang guys, yung pagiging magulang niya, makikita mo talaga na amateur pa eh. Makikita mo talaga na newbie. Bakit kanyo? Yung unang palabas niya, yung siya ay binabribe nung DPWH official, 'di ba? Oh, siya nasunog na siya doon sa umpisang-umpisa pa lang. Hindi na nakikiangkas, Rayan. Oh. Playing safe ang gunggong na iyakin. Oh, nakakagulo lang sa bansa natin ang mga party list na yan, sabi ni Rebecca Paule. Well, ako naman guys, hindi, kung party list, alisin na lahat. Ibig bang sabihin nyo? Ako, walang problema sa akin kung itong mga to, nandyan sila. Kasi pangbalanse yan para sa akin eh. O, pangbalanse yung Makabayan Black dyan. Kasi yan sila, walang kumukontrol sa kanila. Titirahin nila kahit sino. 'Di ba? Kaya ngayon nagsasabi sa akin kanina, wala daw akong pinagkaiba sa mga DDS dahil yung mga anti-DDS lang daw ang binabanatan ko. Teka, 'di ba? Bumabanat din po ako pag mali. Nakita niyo yung banat ko kay kay Secretary John B. Rimulya o pag kahit kay kay Ombudsman Rimulya, kapag ayaw ko ng mga banat nila, kapag ayaw ko yung mga balita nila na OA, exaggerated, 'di ba? Oh, binabanatan ko. Hindi ako kagaya ng ibang na ang gusto lang marinig ay yung makapag-pleasure lang sa tenga ng mga tao, ng mga viewers ko. Hindi ganoon. Dahil merong din mga viewers na talagang ayaw nila kay Rimulya, ayaw nila kay John Vic dahil mga epal. Oh. Sa kabilang banda, ka-GP, pinapakita lang ni Reptinio at ng kasama niya ang kabubuhan at katanghan nila. Pumayag silang gawing uto-uto ng bata. Parang gano'n na nga po yung sinasabi ni Congressman Terry Ridon sa kanila. Kasi nagpapagamit sila sa, doon nga daw po mga kababayan, sa isang baliw. 'Di ba? Yung mahilig gumawa ng chismis. Oh. Sabi nga po si Marcoleta ang pinakamababang uri ng abogado. Ma'am Emilia Agustin, bagay na bagay kay Congressman Ngao Libiste at si Congressman Miao Miao Barsaga, mga salot sa lipunan. Oh, pero wag ka, marami tayo nung una, akala namin matino si Congressman Libiste, di ba? Oh. Okay, so last topic tayo mga kababayan. Ito madali lang to, konting-konti lang to talaga. Pag-usapan naman natin itong mga kababayan. Dahil nga po lumabas na